Good morning! Ayan, nandito ako ngayon sa park and ayan, for today's video, magbibigay ako ng advice sa mga babae na binabaliwala ng kanilang mga jowa, asawa, or partner. Ang dami ng taong nagiging sawi sa pag-ibig, maraming tao na nagiging problema, big problem talaga yung buhay pag-ibig. Ayan, lalo na sa mga kabataan ngayon na hindi pa kayang i-handle yung ganyang mga situation kasi masyado pa silang bata, hindi pa nila alam yung sakit. Kasi sa una naman talaga, kapag nagmahal ka, ay ang sarap sa pakiramdam, di ba? Para kang laging nasa alapaa pag nakikita kayo. Tapos kunting away, okay lang naman yun. Kasi yung mga kabataan, kunting away, kunting tampuhan, nagiging okay yan. Di ba? Mabilis lang yan mawala yung galit, yung tampuhan. Pero dumarating din sa time na nagkakaroon ng problema, nagkakalabuan, and lalong-lalo na nagkakahiwalayan. Ayan. For today's video, kasi isa ito sa pinakamasakit na na mararanasan or ma-experience ng isang babae, yung babaliwalain ka ng lalaking pinakamamahal mo. Ayan. Ito lang naman ang mga dapat mong gawin kapag binabaliwala ka na niya. Unang-una, number 1 to wag na wag kang mangungulit. Ayan. Kasi once na makulit ka, hindi ka na nga niya kinakausap, hindi ka na niya tinatawagan, hindi ka na niya tinitext, pero sobrang kulit mo pa rin. Lagi kang nagchat-chat, lagi kang kung ano-anong drama ang sinesend mo sa kanya na kesyo ganito, di ba? Ayan, lalong naaasar ang lalaki sa ganyan kasi unang-una bumababa na yung value mo sa kanya kasi ang kulit-kulit mo. Gusto niya nga ng space, di ba? And pangalawa, ayan, wag na wag kang maghahabol sa kanya. Alam nyo ba ang mga lalaki, mga challenger yan? Di ba? Paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo na mga challenger yan. Hindi kanya nahabulin. Kung ikaw na mismo yung naghahabol sa kanya, sino ba namang tao na hinahabol mo na nga ako, habulin kita, edi magkakasalpukan tayo, edi ang mangyayari, lalayo siya ng lalayo sa'yo. Kasi nagpapahabol siya di ba? Ayan, wag na wag ka maghahabol sa kanya, wag na wag ka maghahabol sa lalaki. Kasi mas lalong maiirita yan sa'yo. Mas lalong lalayo sa'yo ang isang tao kapag naghahabol ka. Pangatlo, ayan, iwasan mo na siya at wag ka nang magparamdam. Kumbaga, kung binabaliwala ka na niya, di baliwalain mo lang siya. Diba? Reverse psychology ba? Kung ano ginagawa niya sa'yo, gawin mo rin sa kanya. Alam mo bang masakit yan sa lalaki? Yung makikita niya na, ayun, binaliwala ko na nga, tapos hindi talaga siya naghabol. Minsan kasi itong mga lalaki na to, nag-iinarte. I mean, humahanap lang yan ng kung talaga nga habulin mo sila. Ganun yung mga lalaki. Kaya kapag ang isang lalaki, mahirap na hindi ka mangulit, lalo na tayong mga babae, di ba? Pag nagmahal tayo, ibinubuhos natin lahat, ginagawa nating mundo ang isang tao, ang isang lalaki, di ba? Ayan. Tapos, yan yung gawin mo. Lumayo ka rin sa kanya. I-reverse psychology mo siya. Yung ginagawa niya sa'yo, gawin mo rin sa kanya. Kasi, doble yung sakit niyan. Ang isipin niya kasi lagi, maghahabol yan kasi patay na patay yan sa akin And what if kung kabaliktaran nun yung gawin mo, di ba? Nang iniisip niya. Kumbaga sa barinahin mo yung isip niya, kakaisip kung bakit hindi ka naghahabol sa kanya, bakit hindi ka nagchat-chat, bakit hindi ka nangungulit, at bakit lumalayo ka rin sa kanya. Ayan. Ipakita mo na kaya mo mabuhay na wala siya sa buhay mo. Ipakita mo na hindi siya kawalan. Ayan. Ito, pang-apat na lang to kasi pwede naman talaga tong sa first. Ayan. Pang-apat, diba, nagawa mo na yan, hindi mo na siya pinapansin, hindi ka na nagchat-chat, hindi ka na nangungulit, hindi ka na nagmamakaawa, hindi ka na naghahabol. Ito yung gawin mo pag nagawa mo na yan. Mag-exercise ka, mag-self-improve ka, magpaganda ka. Kasi
may tendency na yung isang lalaki ay maghahabol sa'yo kapag nakita niya na nag-i-improve ka. Wow, gumagandang ex ko gumaganda siya mula ng binaliwala, mula ng dinamp ko siya. Lalo siyang gumanda, lalo siyang sumeksi. Di ba? Parang nagkakaroon siya ng improvement mula nung nawala ako sa buhay niya. Baka may magkagusto sa kanyang iba at sagutin niya. Di ba? Ganyan yung lalaki. May takot yan. Kasi nga, na-challenge sila sa babae na hindi man sabihin na natin na pakipot. Na-challenge yan sa mga babae na ganyan. Sa mga babae na pinaghihirapan nilang kunin. Pero kung hindi ka nila pinaghihirapan, katulad niyan, naghahabol ka palagi, nangungulit ka palagi, sa tingin mo maghahabol yan sa'yo? Hindi. Kasi iniisip niya na lagi kang nandyan para sa kanya. What if magpamiss ka, di ba? Hindi, yan ang gawin mo. Magpaganda ka, ayusin mo sarili mo. Diba? Hindi lang self-improve sa sa katawan or sa lahat ng anggulo ng buhay, gawin mo. Katulad ng maghanap ka ng magandang trabaho. Ayun. Yun lang yung maipapayo ko. And number 5 na dapat mong gawin para masaktan ng lalo ang lalaki at bumalik sa'yo kapag ikaw ay kanyang binabaliwala. Ito talaga yung pinakamabisa sa lahat. And lagi ko tong ginagawa kapag ginagawa yan sa akin ng isang tao. Sa totoo lang, hindi ako naghahabol Siguro nung kabataan ko, hindi pa ako hindi pa ako handa sa mga ganyang bagay. Siguro nung mga may crush ako, may mga ganun. Tapos nagka-boyfriend ako, naghahabol naman talaga ako. Pero nung sa mga seryosong relasyon dati, hindi ko na yung ginagawa na naghahabol. Siguro gagawin ko one time para lang makita niya na patay na patay ako sa kanya. And pagkatapos niyan, hindi na. Sila ang naghahabol. Sila ang nauulol. Ayan. Ito ang gawin mo No contact rules. Ayan. Kasi pag hindi ka kumukontak sa kanya and iwasan mo mag-post ng kung ano sa social media. Yung parang nagiging misteryoso ka ng tao. Yung nagiging misteryosong babae ka na. Yan. Yung hindi niya na alam kung anong ginagawa mo. And huwag ka na rin magkwento sa mga kaibigan mo na nagiging close niya or naging close niya. Naging malapit sa kanya. Huwag mo nang sasabihin sa kanya yung mga ginagawa mo or sa kanila para hindi niya malaman kasi mag-iisip yan kasi nagiging misteryoso ka, hindi niya na alam kung anong ginagawa mo everyday. Yan yung mga bagay na dapat mong gawin kapag ikaw ay binabaliwala ng iyong partner. Diba? Mabilis lang naman yan Oo, sa una masakit, lalo na pag mahal na mahal mo, talagang maghahabol ka, diba? Pero pag nagawa mo yan, tiyak siya mismo ang maghahabol sa'yo. Pagkatapos kanyang baliwalain, magsisisi yan. Yan, that's all for today's video. Sana may natutunan kayo and don't forget to subscribe my YouTube channel. This is May. Bye-bye. Mag-ingat po ang lahat and God bless you. Minom ng maraming tubig. Ayan, nasira na ang aking buhok sa sobrang lakas ng hangin. And uwi na ako. Malamig masyado. Bye!